So sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong pag-aaral, so nasa chapter 7 na po tayo. So last week po ay pinag-aralan po natin, nakilala po natin si Melchizedek. At kung natatandaan nyo po, unang binanggit si Melchizedek sa Hebreo sa chapter 5. So sa Hebreo chapter 5 po ay binanggit po doon na itinuro na karapat-dapat na si Jesus ang maging punong pari natin. So yun po, pinahaypawan na po ng sumulat ng mga sa mga taga-Hebreo kung si Melchizedek. Ngunit po sa kanyang pagpapatuloy ay sa chapter 6 nga po, medyo binitin tayo. Binitin yung patungkol kay Melchizedek sapagkat binigyan muna ng diin nung sumulat ang ilang mga babala tungkol sa pagtalikod sa Diyos. At dito naman po sa Hebrews chapter 7 ay itinuturo na hindi lamang karapat-dapat ang ating Panginoong Hesukristo bilang maging punong pari, kung hindi nakahihigit pa ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng punong pari na nagmula sa lahi ni Aaron. Nakakahigit siya kaysa sa mga paring iyon dahil isa siyang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sabi nga po sa Hebrews, so yan po, yung ating pong title ay Jesus Christ, our perfect high priest. Okay po. So sabi po sa Hebrews chapter 5 verse 10, minarapat ng Diyos na siya'y gawing pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So kaya po yun po yung introduction sa verses 1 and 10. Sa verses 1 to 10 ng Hebrews chapter 7, pinakilala muna sa atin si Melchizedek. Bilang isang pari, may mga katangian si Jesus na katulad ng mga katangian ni Melchizedek. Ang mga katangian iyon ang dahilan kung bakit natin masasabi na isa siyang punong pari na nakahihigit kaysa mga punong pari mula sa lahi ni Aaron. So tingnan po natin, balikan po natin yung mga napag-aralan po natin last week, si Melchizedek. So si Melchizedek po ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Balikan po natin yung sinabi sa verse 1. Ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pagbalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito. So, una pong binanggit si Melchizedek, bigla na lang pong lumitaw si Melchizedek sa Genesis chapter 14. Nung si Abraham po ay galing sa digmaan at nailigtas po si Lot. So, sinalubong po siya nitong si Melchizedek. At sa kanyang pagpasalubong po ni Melchizedek, doon po siya nagbigay ng wine at ng tinapay o alak at ng tinapay bilang pagsalubong po kay Abraham mula po sa digmaan at gayon din po doon binasbasan niya si Abraham. Hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. So binigyan ng handog ni Abraham si Melchizedek. So nabanggit din po doon sa ating pong napag-aaralan last week na ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. At dito po, binanggit din po sa ating napag-aralan last week na ang ibig sabihin ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. At dahil din po siya ay hari ng Salem, na ang ibig sabihin ng Salem ay kapayapaan, siya rin po ay hari ng kapayapaan. So si Melchizedek po ay hindi lang siya basta hari, siya din po ay pari ng kataas-taasang Diyos. At sinabi po, siya ay pari magpakailanman. Di ba po? Sa ating pong pinag-aralan, walang binanggit
Walang binanggit kung sino ang kanyang mga magulang. Wala siyang pinagmulan. Kaya, at hindi rin naitala sa Biblia kung kailan siya namatay. Kaya kung titingnan po natin, masasabi natin na hindi natapos ang pagkapari ni Melchizedek sapagkat wala namang binanggit sa Biblia na natapos ang kanyang pagkapari. At siya ay dakilang pari. Bakit po siya naging dakilang pari? Sapagkat si Abraham na ama ng mga Israelita ay nagbigay ng handog kay Melchizedek. At makikita po natin na mas dakila si Melchizedek kay Abraham dahil binigyan siya ni Abraham ng ikapo. So kita po natin sa verses 4 hanggang 7 na doon binanggit na pagka-uwi ni Abraham, naghandog siya kay paring Melchizedek ng ikapo na kanyang masamsam sa labanan. At bilang mga Israelita, ang mga Israelita po, kung babalikan po natin sa lumang tipan, ang mga Israelita ay nagbibigay ng handog sa mga paring Levita o sa mga paring Israelita na itinalaga ng Diyos. Gayun din po, mas dakila si Melchizedek kay Abraham dahil binasbasan niya si Abraham. Dahil hindi lang po pwedeng magbasbas ang isang sabi natin mas mababa ang katungkulan kaysa sa mataas. Kaya pinapakita po dito yung kadakilaan ni Melchizedek bilang isang pari sapagkat siya ay tumanggap ng handog mula kay Abraham, gayon din siya ay nagbigay ng basbas para kay Abraham. Binanggit din po dito na si Melchizedek ay mas dakila kaysa mga paring mula sa lahi ni Levi. Sabi nga din po doon sa verses 8, ang mga Levita na tumanggap ng ikasapung bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng ikasapung bahagi ay nagbibigay rin ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham. So ito po yung binanggit ko kanina na ang mga paring Levita ay tumatanggap ng handog mula sa mga Israelita. Ngayon din, sa pamamagitan po ni Abraham, ipinakita na mas dakila si Melchizedek sapagkat si Levi na paring Levita na tumatanggap ng ikasampu o ikapu ng nahandog ng mga Israelita ay naghandog din kay Melchizedek sa pamamagitan po ni Abraham sapagkat ang mga paring Levita ay mula po sa lahi din po ng Israel o sa mga ni Abraham. So kaya masabi po natin na dakilang pari si Melchizedek. Mas dakila si Melchizedek dahil masasabi na rin na hindi siya namatay tulad ng mga paring mula sa lahi ni Levi. So makita din po natin yung kadakilaan niya bilang isang pari sapagkat hindi siya katulad ng mga paring Levita na namatay. Dahil binanggit ko nga po kanina na hindi natala sa Biblia ang pinagmulan, ang kanyang mga magulang o ang kanyang kamatayan. Kaya masasabi po natin o sinisimbolo po nito na ang pagkapari ni Melchizedek ay magpakailanman. So bakit po natin binalikan ito? Sapagkat binalikan nga po natin sa Hebrews chapter 5, verse 10, na ginawa siya ng Diyos na pinakapungpunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So ang ating Panginoong Hesukristo ay ginawang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Balik po tayo sa na ang ating Panginoong Hesukristo ay hari ng Salem. So binanggit po, napag-aralan po natin sa ating mapag-aaralan po natin sa mga salita ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo ang itinakdang magliligtas
sa mga Israelita at ang hari na maghahari magpakailanman. Ganyan din siya po ay mula sa kataas-taas ng Diyos. At ang ating Panginoong Hesukristo ay hari ng katuwiran. Ganyan din po, siya ay hari ng kapayapaan. Siya din po ay buhay magpakailanman at ganyan din po, siya ay dakila sa lahat. Kaya kung titingnan po natin, kung i-compare po natin si Melchizedek at ang ating Panginoong Hesukristo, malapit po yung kanilang pagkakamukha. Sinasabi po sa ilang komentaryo ng ating Panginoong Hesukristo, ang si Melchizedek ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit wala naman po masyadong nagpapakita magtutungkol po sa claims po na iyon. Pero ang isa lang po ang masasabi po natin na si Melchizedek ay anino o foreshadowing ng gagawin po ng ating Panginoong Hesukristo sa bagong tipan. Okay? So, punta na po tayo sa ating sunod po na pag-aaralan sa ating pong verses 11 hanggang 28. So, ito naman po, yung unang verses po, yung 1 to 10, ay naging basihan po nung makikita po natin yung basis po mula po sa Genesis chapter 14. Tapos ito naman pong mga sumunod na talata ay ang naging basihan po, pwede natin pagbasihan din po, ay mula sa Awit 110 verse 4. Sabi po, si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi, hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakilanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, medyo alalahanin niyo po itong verse na ito kasi makailang ulit din po siyang babanggitin dito sa ating pinag-aaralan. So, si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi at ang hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakilanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, basahin po natin mula po sa verses 11 to 14. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga paring mula sa angkan ni Levi, hindi na sana kailangan pa ng ibang pari. Ayon sa pagkapari ni Melchizedek, na iba sa pagkapari ni Aaron. Kapag binago ang pagkapari, kailangan din baguhin ng kautusan. Ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito. Kabilang siya sa ibang angkan at wala isa man sa angkan niya ang naglingkod bilang pari. Alam ng lahat na siya'y mula sa angkan ni Huda at hindi binanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. Itinalaga po ng Diyos si Aaron na maging punong pari. Itinalaga rin ng Diyos na maging pari ang mga magmumula sa lahi ni Aaron. At nagmula sa lahi ni Levi si Aaron. Layunin po ng mga tao ang makalapit sa Diyos. So, hindi nila matutupad ang layuning iyon sa tulong ng mga paring mula sa lahi ni Aaron dahil hindi napapawi ang mga paring ito ang kasalanan ng ito. So, ang layunin po ng mga tao ay makalapit sa Diyos. At sa lumang tipan po, itinalaga ng Diyos ang mga paring Levita upang sila po yung gumanap, tumulong maging tagapamagitan ng mga Israelita sa panahong iyon upang sila ay makalapit sa Diyos. Hindi ba po ang dami pong kautusan? So may mga bagay po na tinuturo sa kanila, sa mga Israelita noon, kung paano yung tamang paghahandog, kung paano po dapat sumunod
sa mga kautusan. At yung mga paring Levita po ang tumutulong, umaakay sa mga Israelita. At gayon din po, yung mga punong pari, o itong mga paring Levita na po, yung mga itinalagang punong pari, sa panahon yun, yun po yung naghahandog para sa Diyos. Para po, siya yung kinatawan ng mga Israelita upang maghandog doon sa dakong kabanal-banalan upang matakpan yung kanilang mga kasalanan. Ngunit po, hindi nila matupad ang layuning iyon sa tulong po ng mga paring mula sa lahi ni Aaron dahil hindi napapawi ng mga paring ito ang kasalanan ng tao. Pinagit ko nga po, natatakpan lamang po. Pero, minsan po may mga pari din na pagpasok nila sa dakong kabanal-banalan, hindi na po nila natatapos yung paghahandog sapagkat sila po kagad ay pinapatay ng Diyos sapagkat sila po mismo ay may kasalanan dinadala at hindi pa po nila ito nahihingi ng kapatawaran sa Diyos. So, kung ganoon po, kailangan naman po nilang pumili ng panibagong pari para maging kanilang representative o kinatawan para maghandog ng sa Diyos. At paulit-ulit po yung mga ganitong pangyayari. Pero po, sa pamamagitan ni Jesus sa kanyang ginawang paghahandog bilang ating punong pari, nakakalapit na tayo sa Diyos. Kaya po binanggit po dito, ang kautusan ay binigay ng Diyos sa mga Israelita kung ang pagiging ganap ay nakamtan na sa pamamagitan ng pari mula sa angkan ni Levi, ay hindi na sana kailangan pa ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. Ito po kasi yung naging dilema o yung naging problema. Hindi naging ganap na magampanan yung layunin ng tao sa pamamagitan ng mga paring Levita. Kaya kailangan po ng panibagong pari. At ibinasi po yung paring papalit, hindi na po mula sa labi o sa lahi ni Levi, sapagkat ang lahi ni Levi ay namamatay. May hangganan ng kanilang buhay. Kaya po, ang ipinalit po na punong pari ay mula po o base sa pagkapari ni Melchizedek. Kapag binago ang pagkapari, kailangan din baguhin ang kautusan. So, ang ating Panginoon ang parang tinutukoy dito, kabilang siya sa ibang angkan at walang isa man sa angkan niya ang naglingkod bilang pari. Alam ng lahat na siya'y mula sa angkan ni Huda at hindi binanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. Kung nalinis sana ng mga paring mula sa lahi ni Aaron ang mga kasalanan ng tao, nailapit sana nila ang mga tao sa Diyos. Pero hindi nila ito nagawa, kaya kailangan magkaroon ng ibang paring makakapawi sa mga kasalanan ng tao. Kailangan magkaroon ng paring may pagkakatulad kay Melchizedek. Binanggit din po dito na kung kapalitan na ang mga paring mula sa lahi ni Aaron, ang paring may pagkakatulad kay Melchizedek, kailangan ding palitan ang kautusan. So ito po, nandoon po ang mga paring Levita po, katulad nga po ng binanggit ko kanina, ay nandoon, dinalaga upang tumulong po para masunod po nila ang kautusan. At ang kanila din pong pagkapari ay ayon sa kautusan. Ngunit po, dahil nga po may itinalaga na bagong pari ang Panginoon ayon sa pagkapari ni Melchizedek, ay nangangailangan din pong baguhin ang kautusan. Upang masunod ang kautusan, kailangan ng pari. Kung hindi na kailangan ng pari, hindi na rin kailangan sundin ang kautusan. Kasi di ba po, sa ating pag-aaral, isa ito sa nagiging problema ng mga taga-Hebreo. Maraming Hebreo
ang nais tumalikod sa pananampalataya nila sa Panginoong Jesucristo. Una, dahil nahihirapan po sila sa mga pag-uusig na kanilang nararanasan dahil sa kanilang pananampalataya. At gayon din po, may mga ilan pong sabihin po natin na issue na kailangan nilang pang bumalik doon sa paghahandog o pagsunod sa utusan. Di ba nga po binanggit din sa verse 6 na itong mga Israelita o itong mga taga-Hebreo, yung audience po ng sinusulat, parang hindi po sila masyadong nag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi nga, di ba po, puro gatas pa rin. Hindi po sila mahilig sa malalalim po na pag-aaral. Kaya ganyan din, madali po silang masway ng mga itinuturo ng mga punong pari ng kasalukuyan. Ngayon, kasi kahit ganyan pa din po na lumalaganap na ang pag-aral, mabuting balita ng kaligtasan patungkol sa Panginoong Jesucristo, ay may mga punong pari pa din po, mga leader ng mga relihiyosong grupo na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kaya na sila ay nagpapatuloy na mamuhay ayon sa kautusan. Kaya binibigyan din pong diin ng sumulat sa mga na may bago ng pari. At ito nga po, yung Panginoong Jesucristo, at mas dakila siya, mas higit siya sa mga punong pari na naitalaga ng dahil sa kautusan. Hindi na kailangan sundin ang kautusan upang makalapit sa Diyos dahil si Jesus na ang tunay na punong pari, pinalitan na ng Diyos ang dati niyang tipan. So sa verse 22 po, ang sabi po, okay, balikan po natin mamaya sa verse 22. So yan, hindi na kailangan sundin ang kautusan upang makalapit sa Diyos dahil si Jesus na ang tunay na punong pari, pinalitan na ng Diyos ang dati niyang tipan. So, hindi nalinis ng mga paring mula sa lahi ni Aaron ang mga kasalanan ng tao. So ito po, yung isa sa tinutukoy o ng paring ng sumulat sa mga taga-Hebreo na hindi nalinis ng mga paring mula sa lahi ni Aaron ang mga kasalanan ng tao, kaya kailangan ng bagong punong pari. So pagkaraan sa next verse po, sa verse 15 to 19, ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag na magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanman hindi matatapos at hindi dahil sa lahing pinagmulan ayon sa hinihingi ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito ay mahina at walang bisa. Sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon sapagkat sa pamagitan nito ay nakalalapit na tayo sa Diyos. So, naging pari si Jesus dahil sa Diyos siya. Kahit namatay siya, hindi naalis sa kanya ang kaniyang pagka-Diyos. Naging pari si Jesus dahil binigyan siya ng Diyos ng bagong buhay na kailanman ay hindi matatapos nang mabuhay siya muli. So ito po, yung mga katangian na sinasabi ko o sinasabi ng salita ng Diyos na ang mga bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag na magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So kaibahan po sa mga paring Levita o sa mga pari mula sa lahi ni Aaron, sila po ay naging pari ayon po sa
kautusan. Ngunit, ang ating pari po ay naging pari ayon sa pagka-Diyos. Ayon po sa Diyos. Hindi siya naging pari ayon sa hinihingi ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng katangiang taglay niya. Nakakahigit ang punong pari na may pagkakatulad kay Melchizedek kaysa sa mga pari mula sa lahi ni Aaron. So, kanina po pinumpare po natin si Melchizedek at ang Panginoong Hesukristo. Ngayon naman po, i-compare po natin yung pagkapari ng Panginoong Hesukristo sa pagkapari na mula sa lahi ni Aaron. At katulad nga po ng binanggit ko, nakahihigit ang punong paring may pagkakatulad kay Melchizedek kaysa mga paring mula sa lahi ni Aaron. Dahil nga una, ang Panginoong Hesukristo ay naging pari dahil sa katangiang taglay niya. Na siya ay Diyos na banal, siya ang Diyos magpakailanman. Una po, nakahihigit si Jesus dahil nanumpa ang Diyos na maging pari siya. Okay. Sa verses 20 to 22, ang Diyos ay hindi nanumpa ng gawin niyang pari ang iba, ngunit nanumpa siya ng gawin niyang pari si Jesus ayon sa sinabi niya. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. So, ang mga pari mula sa lahi ni Aaron ay naging pari base sa kautusan. Babasa po natin yan sa Exodus chapter 28 na iniutos ng Diyos na magkaroon ng mga pari mula sa lahi ni Aaron. Nag-utos siya noon, pero hindi siya nanumpa ng hirangin. Okay, pero hindi po siya nanumpa. So, base po sa kautusan, ang pagkapari ng mga Levita o mula sa lahi ni Aaron. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagkapari ay naayon sa kalooban ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay sumumpa. Nanumpa ang Diyos sa pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo. Nang hirangin ng Panginoong Diyos si Jesus bilang pari, nanumpa siya na magiging pari si Jesus magpakailanman. Dahil dito, makikita natin na nakahihigit si Jesus kaysa sa mga pari mula sa lahi ni Levi. So, ito po yung binasa po natin mula sa awit. So, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. So, yung tipan po ay, sa pagkakatanda ko po, ito, unang beses po siyang ginamit dito. At ang ibig sabihin po, kung titingnan po natin yung original word, original translation po ng word na tipan, ibig sabihin po nito, secured at guarantor. So, ibig sabihin po, itong pangako ng Diyos na binanggit niya, itong panunumpa niya ng Diyos patungkol sa pagkapari ng Panginoong Hesukristo ay may katiyakan. Nakakasigurado tayo na totoo ang mga salitang ito. Pangalawa po, nakahigit si Jesus dahil siya ay buhay magpakailanman. Sabi po sa verse 23 to 25, bukod dito, kailangan noon ng maraming pari dahil namatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ng kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumapit sa Diyos sa pamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kailangan noon ng maraming pari. Yun po yung binabanggit ko kanina.
na ang mga pari mula sa lahi ni Aaron, nasa lahi ni Levi, yung mga pari tinalaga noon sa lumang tipan, ay palagi napapalitan. Dahil namamatay sila o mismo araw ng kanilang paghahandog, sila mismo ay binabawian na ng buhay. Sapagkat sila o hindi nila hinihingi ng tawad yung kanilang mga kasalanan. Ngunit, yung punong pari na ipinali ay buhay magpakailanman. Binanggit ko po kanina na ang pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo ay dahil sa katangian niya. Taglay. At isa po ito sa kanyang katangian na ang ating Panginoong Hesukristo ay buhay magpakailanman. Kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy po na binibigyan ng diin ng sumulat sa mga taga-Hebreyo na ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang punong pari. Hindi na po natin kailangan pang bumalik o hindi na nila kailangan pang bumalik sa dating nilang ginagawa o pagdepende sa mga punong pari na nakabase sa kautusan. Sapagkat pinalitan na sila. Hindi na nila po nagampanan at magagampanan pa yung tungkulin ng isang pari na mailapit ang tao sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, dahil siya ay buhay magpakilanman ang lahat ng lalapit sa Kanya. Sa anumang henerasyon, kung hindi pa po bumabalik ang Panginoong Hesukristo, di ba po ang tagal na? Simula nung sinulat itong Hebreo at panahon natin. Pero, hindi nawawalan ng bisa yung biyaya ng Diyos. Yung tagapamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi yun nawawalan ng bisa sapagkat yung kanyang pagiging pagkapunong pari ay magpakailanman. Kaya malaya po talagang makalalapit ang taong depende sa Panginoong Hesukristo. Siya ay talagang makalalapit sa Diyos. Nakakahigit si Jesus dahil siya ay buhay magpakailanman. Sa verse 26 to 27 po, basahin po natin. Sa makatuwid, si Jesus kung ganon ang pinakapunong paring nakatutugon sa ating pangangailangan. Ang ating Panginoong Hesukristo po ang punong pari na makakatugon sa ating pangangailangan. Binanggit ko po kanina na ang layunin ng mga tao ay makalapit sa Diyos. Di ba po? Nagkahiwalay ang tao at ang Diyos dahil sa kasalanan. At simula po nung unang kasalanan hanggang sa mga panahon na ito, patuloy na naghahari ang kasalanan sa mundo, sa tao. At dahil likas sa tao ang pagiging makasalanan, hirap sila o hindi tayo makakalapit sa Diyos. Kaya hindi po talaga natin masunod yung layunin ng tao na sambahin ng Diyos sapagkat kung walang tagapamagitan o perfectong tagapamagitan, yung pag-aalay natin ng papuri at pagsamba, walang kwenta, hindi makakarating sa Diyos. Kasi ang tao ay makasalanan at banal ang Diyos. Kaya kailangan talaga ng isang tagapamagitan para yung inaalay natin na papuri at pagsamba makarating sa Diyos. At ito po, dahil sa ating Panginoong Hesukristo, na siyang punong pari magpakilanman, nakatutugon ito sa ating pangangailangan. Tayo ngayon, sa pamagitan ng ating pinakapunong pari na ating Panginoong Hesukristo, na tayo ay makalalapit sa Panginoon Diyos. Magagawa na po natin itong layunin ng tao na magpuri at sumamba sa Diyos. Kasi nalalaman po natin ng ating Diyos o meron na tayong tagapamagitan
magpakailanman. At ito yung perpektong tagapamagitan. Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga kasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang hindi na niya, nang ihandog niya ang kanyang sarili. So nakahihigit si Jesus sa mga pari, Levitos, mula sa lahi ni Aaron, dahil hindi siya nagkasala kahit kailan. Perpekto ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya na kailangan pang magsiyasat ng kanyang sarili, mag-ayuno, katulad ng mga paring Levita upang sa kanyang paghahandog maging karapat-dapat siya na maging punong pari. Dahil mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay ang Diyos na banal at walang kapintasan. At yun po, nakahihigit si Jesus dahil mas mabisa ang ginawa niyang paghahandog. Minsan lamang naghandog si Jesus. Isang beses lang po naghandog ang ating Panginoong Jesucristo. Nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nang siya ipako doon sa krus ng Kalbaryo, yun na po yung ginawa niyang paghahandog para sa sangkatauhan, para sa kapatawaran ng kasalanan, upang maging malinis ang tao sa kasalanan. Compare po sa ginagawa doon sa lumang tipan na kailangan taon-taon, araw-araw, madalas ang kanilang paghahandog para matakpan lamang yung kanilang mga kasalanan. Matakpan lamang. Kaya kailangan nila araw-araw kasi tinatakpan lang. Araw-araw silang nagkakasala. So kailangan nila araw-araw din nilang maghandog para matakpan yung kanilang mga kasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang paghahandog, na minsanan lang o isang beses lang na paghahandog, ito po ay nakapag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Diba po? Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Isa po siya. O yun din po yung tawag natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Inalis na po ng ating Panginoong Jesucristo ang kasalanan ng sanlibutan nang siya ay naghandog doon sa krus ng Kalbaryo. At mas naging mabisa ang kanyang ginawang paghahandog dahil sarili niya po mismo yung kanyang ibinigay. Diba po? Yung mga inihahandog nun ay mga hayop na walang kapintasan. So, kailangan pang mamili. So, minsan po, basta makapaghandog na lang ang mga tao, pipili na lang sila. Pero, ang ating Panginoong Jesucristo, inihandog niya mismo ang kanyang sarili. Para talagang masabi na perfecto itong gagawing paghahandog ng punong pari. Inihandog niya na yung sarili niya na walang kapintasan, walang kasalanan, banal. Kaya nalalaman po natin na nakahihigit si Jesus dahil mas mabisa ang ginawa niyang paghahandog. Hindi po sa verse 28, may mga kahinaan ang mga pinakapunong pari ng pinili ayon sa kautusan, ngunit dakilang pinakapunong pari na pinili ayon sa panunumpa ay ang anak na ginawang ganap magpakailanman. At ang ipinangako ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. So may mga kahinaan
ang mga pinakapunong pari na pinili ayon sa kautusan. Ngunit ang dakilang pinakapunong pari na pinili ayon sa panunumpa ay ang anak na ginawang ganap magpakailanman. Walang pagkukulang ang punong paring may pagkakatulad kay Melchizedek. Maraming kahinaan ang mga punong pari na itinalaga ayon sa kautusan, ngunit walang pagkukulang ang paring may pagkakatulad kay Melchizedek. Bakit walang pagkukulang? Diba po, siya ay naging pari dahil sa kanyang katangian. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos na banal. Walang kapintasan, walang kasalanan. Sapat ang kanyang buhay bilang handog para sa kasalanan ng lahat. O sapat ang kanyang buhay bilang handog upang mawala ang kasalanan ng sanlibutan. At siya ay karapat-dapat. Kaya walang pagkukulang ang paring may pagkakatulad kay Melchizedek. Ito yung patuloy na idinidiin ng sumulat sa mga taga-Hebreyo. Na hindi na po natin kailangan pang magpatali sa kautusan. Hindi na po natin kailangan pang patuloy na sumunod at mamuhay sa kautusan upang ma-please natin ang Diyos. Dahil sapat na at higit pa ang ginawa paghahandog ng ating pinakapunong pari, ang ating Panginoong Hesukristo. At doon po, patuloy natin makikita yung sinasabi ng salita ng Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang siyang tunay na daan upang maligtas ang tao. Ang Panginoong Hesukristo, ang perfect na sacrifice ng Diyos, o yung pinaka-perfectong handog ng Diyos upang maligtas ang tao. Siya ang tagapamagitan ng Diyos. O tagapamagitan ng tao sa Diyos. Wala na tayong kailangan pang iba. So kung ganon, ang patuloy na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na ang ating pinakapunong pari, ang ating Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos, banal, sapat, karapat-dapat, ang dakilang Diyos magpakailanman. Bakit ka pa hahanap ng iba? Bakit ka pa babalik sa dati mong buhay? Iyon po, yung gustong patuloy na bigyan ng diin sa atin, sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay nakay Kristo na, nalaman mo na ang kanyang biyaya at habang sa iyong buhay, bakit ka pa babalik sa dati mong buhay? Bakit ka pa aalis sa piling ng Diyos? Kasi nalaman mo na hindi pa pala ako karapat-dapat sa Diyos. Pero sinasabi ng salita ng Diyos na kahit tayo ay hindi karapat-dapat, minahal tayo ng Diyos. Kasi ganoon kasukdulan ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya hindi hadlang yung ating mga kasalanan o huwag natin maging dahilan yung mga kasalanan natin para tumalikod sa Diyos. Kasi bayad na yung mga kasalanan natin at huwag din natin gagawing dahilan yung mga paghihirap natin na napagdadaanan sa kasalukuyang panahon. Kasi anong pangako ng Diyos? Kasama natin siya kailanman. Siya ang ating pinakapunong pari, tagapamagitan. So kung tayo ay hihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mananalangin sa pamagitan ng kanyang pangalan, ibibigay niya yung kanyang katugunan, kaaliwan, para mapagdaanan natin, mapagtagumpayan natin itong mga pagsubok na ito. So ano pang dahilan natin upang tumalikod sa pananampalatayang mayroon tayo ngayon? Hahanap ka pa ba ng ibang kaparaanan? Malinaw na po na sinasabi ng salita ng Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo ang ating tagapamagitan. At siya ay maghahari magpakailanman. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na sapat na at higit pa ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na paghahandog ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga
kasalanan. Iba din itong ginagawa natin nung nasa, pa tayo, nasa Katoliko pa tayo. Nasa maling katuruan pa po tayo. Na tayo, kailangan natin ng pari, pupunta tayo sa simbahan. So, naalala ko po nung grade 3 ako, every grade 3, pupunta kay pari, magko-confess ng kasalanan. Sa kanya ka manghingi ng, sa kanya ka aamin, magko-confess ng mga kasalanan mo, sa kanya ka hingi ng kapatawaran, para si Father, siya yung lumapit sa Diyos. Kasi, itinalaga daw siya ng Diyos, diba po? Yun naman po yung conception, interpretation ng pagkapagi, na sila po yung maging tagapamagitan ng tao sa Diyos. E, ganun po ang ginagawa po natin. Pero ngayon, malino na pinapaalam sa atin ng Diyos na direkta na tayo makakapunta sa Diyos. Hindi lang natin kailangan pumunta sa mga reliyosong grupo, sa leader ng ating simbahan para humingi ng kapatawaran kasi ang Diyos na buhay ay kasama natin, nandyan siya. Siya na mismo yung perfect bridge natin. Siya na yung perfectong tunay natin, tagapamagitan para makalapit sa Diyos. Kaya maliin na patuloy na binibigyan sa atin ng bawat isa sa atin ng salita ng Diyos na sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. Panampalatayaan mo ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Patuloy tayo na tumingin sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang perpektong pinakapunong pari na ating tagapamagitan para sa Diyos. Kaya, kung nalalaman mo na ang mga bagay na ito, ano pang dahilan mo para tumalikod ka? Umalis ka sa pananampalataya. Kasi di ba po kung matatandaan natin, ito yung naging issue bago itong chapter 7. Yung mga Hebreo po, ay tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Dahil sa hirap na kanilang pinagdaraanan, sa mga persecution na kanilang pinagdadaanan, ngayon din po, di masyadong malinaw sa kanila kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. At bilang mga mananampalataya po, sa panahong ito na nakakaalam kung sino ang Diyos, na patuloy na ipinapahayag sa atin ang katotohanan kung sino ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dapat maging mas firm po o dapat maging mas matatag tayo sa ating pananampalataya. Maging matatag tayo sa ating mga buhay dahil po muli, ang ating pinakapunong pari ay ang ating Panginoong Hesukristo. At salamat po sa Panginoon dahil ito yung patuloy niyang itinuturo sa atin. Hindi po, sapat na at higit pa ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Isang beses niya lamang po itong ginawa at ito po ay sapat na at higit pa para po sa bawat isa sa atin. Kaya po muli bilang paalala, bilang pagtatapos po, ang aking pong nangiiwan sa inyo ay patuloy, wala na kayong dahilan upang tumalikod, umalis, lumayo sa piling ng Diyos. Papuri po sa ating Panginoon at kay Kristo lamang ang tingin.